Part 4. Dahan-daang iminulat ni Annie ang kanyang mga mata at ang puting pintura ang sumalubong sa paningin niya. Nakita na nakaupo ilang metro sa kanya si Lucas at nang makita siya nitong gising na ay kaagad itong tumayo upang lapitan siya. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" Agad na tanong nito sa kanya. Hindi siya kaagad na sumagot at pinakiramdaman muna ang kanyang sarili kung may masakit pa ba pero wala naman na. "Okay na ang pakiramdam ko," mahina niya sagot. Pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay tuyong-tuyo ang lalamunan niya at maging ang mga labi niya. Nakita niya na may binuksan si Lucas sa ibabaw ng isang lamesa sa kanyang tabi at kaagad niyang naamoy ang nilagang baka. "Nagpaluto ako ng nilagang baka dahil baka gutom kapag kagising mo," sabi nito at handa na sanang iabot sa kanya ang nakahandang sabaw nang umiling siya. "Ayokong kumain. Wala akong gana," sagot niya rito ngunit hindi ito nagpatinag. Rinailan nito ang lamesa na may gulong pala at inilagay sa kanyang tabi at pagkatapos ay biglang bumukas ang pinto ng silid kung nasaan siya. "Walang laman ang tiyan mo dahil hindi ka naman nakakain kagabi, isa pa ay paano ka lalakas kung hindi ka kakain?" Paalala nito sa kanya. "Tama ang sinabi ng asawa mo. Kailangan mong magpalakas," sabi ng doktor at mabilis na lumapit sa kanila. Mabilis siyang naupo nang makita ang doktor. "Gusto ko ng prutas, Lucas. Pwede mo ba akong bilhan?" Biglang singit niya para hindi maituloy ng doktor ang sinasabi nito. Bahagyang nag-alangan ito at pagkatapos ay tumanggo rin naman kaagad. "Sige," tumanggo ito at tumalikod pagkatapos ay bahagyang yumuko sa harap ng doktor. Nang makalabas ito ng pinto ay kaagad niyang binalingan ang doktor na nakatayo sa tabi niya at naguguluhang nakatingin sa kanya. "Dok, kakamusta ang baby ko?" Nanginginig ang tinig niyang tanong rito. Kabang-kaba siya ng mga oras na liyon. Ngumiti ang doktor. "Don't worry, your baby is safe," sagot nito. Biglang gamaan ang pakiramdam niya nang marinig ang sinabi nito. Ang tila mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib ay tila ba naglaho na parang bula at napalitan ng kasiyahan. "Talaga po, Dok?" Masayang tanong niya rito at kasabay nito ay ang pagtulo ng luha sa mga mata niya dahil sa labis na kaligayahan. "Safe ang baby niya," tumanggo ito. "Salamat sa Diyos at salamat din po sa inyo." Masang bulalas niya. Mas lalong lumapad ang ngiti nito. "Responsibilidad naming mga doktor ang magligtas ng buhay, isa pa ay hindi basta-basta ang magbuntis dahil may tendency na baka malaglag pa iyan lalo na at nasa first quarter ka pa lang ng iyong pagbubuntis. Dapat ay lagi kang mag-iingat," bilin nito sa kanya. Mabilis naman niya itong tinanguan. "At kailangan din na regular kang mapa-check up." Dagdag pa nito. "Opo, Dok," sagot niya. Sinulyapan nito ang nilagang baka sa kanyang harapan. "Lagi ka ring kumain sa tamang oras dahil kapag hindi ka kumain ay magugutom ang iyong baby. Kailangan mong maging healthy para maging healthy rin ang iyong baby," dagdag pa nitong bilin sa kanya. "Tatandaan ko po, Dok," nakangiting sagot niya rito. Bahagyang napatigil ito at pagkatapos ay tila ba nag-isip sandali. Tumingin ito sa kanyang mga mata at nangunot noo. "Alam ba ng asawa mo na buntis ka?" Biglang tanong nito na ikinagulat niya. Mabilis siyang lumapit rito at inabot ang suot nitong lab coat. Tiningnan niya ito nang nangungusap ang mga mata. "Hindi niya alam na buntis ako and please, don't tell him about this. Mamalapit na kaming maghiwalay at ayaw niya na magkaroon kami ng baby, baka ipalaglag niya ang bata kapag nalaman niya." Puno ng sakit na sabi niya rito. Nanlaki ang mga mata ng doktor at pagkaraan ng ilang sandali ay napabuntong hininga. "Okay, I understand," sagot nito kaya agad niyang binitawan ang hawak niya sa lab coat nito. "Pero mas mainam sana na maipanganak siya na kasama mo ang iyong asawa, isa pa ay mahirap magpalaking bata ng mag-isa." Sabi nito sa kanya. Muli itong humugot ng malalim na buntong hininga. "Anyway, labas naman ako sa relasyon niyo ng asawa mo pero mas maganda sana na ipagtapat mo na lang sa asawa mo ang tungkol rito baka sakaling magbago ang isip niya." Dagdag pa nito. Sisigot pa sana siya nang bigla na lamang bumukas ang pinto kaya napalingon sila ng sabay rito. Pumasok si Lucas na may dalang prutas na nakalagay sa isang basket. "Tatandaan ko lahat ng sinabi ninyo, Doc," sabi niya rito pagkatapos ay alang-in ng ngumiti. Tumanggo lang naman ito at pagkatapos ay tumalikod na sa kanya. Tinanguan rin ito si Lucas. At bago ito lumabas ay nilingan pa siyang muli.
Inilapag nito sa kanyang tabi ang dala nitong basket at pagkatapos ay muli niyang naalala ang bilin sa kanya ng doktor kaya dali-dali niyang dinampot ang kutsara at nagsimulang kumain. Kahit na halos pumasok pa sa bunganga niya ay pinilit niyang ubusin ang laman nito. Hindi naman maiwasan na ma-amuse ni Lucas habang pinapanood siya sa pagkain. Pagkaubos nga niya ng kanyang kinakain ay nilingan niya ito. Gusto ko pa, sabi niya rito na bahagyang ikinagulat ni Lucas ngunit nang lumaon ay ngumiti ito. Kaagad itong nagsalin muli ng nilagang baka sa kanyang lalagyan at sa pangalawang pagkakataon ay naubos niya ito. Hindi pa siya nakontento sa kanyang kinain at pumulot ng ilang piraso ng ubas mula sa basket at kinain. Napahimos siya sa kanyang tiyan pagkatapos dahil busog na busog ang pakiramdam niya. Sino ba naman kasi ang hindi mabubusog napakaraming kinain niya. Sumandal siya sa pader at pagkatapos ay napahinga ng malalim. Busog ka na? Tanong ni Lucas sa kanya. Napahimos siyang muli sa kanyang tiyan at pagkatapos ay tumango rito. Okay, sagot rin naman ito at pagkatapos ay mabilis na hinayla palayo sa kanya ang lamesa. Ilang sandali pa siyang nakatulala nang bigla na lamang siyang napahikab. Inaantok na naman siya samantalang katatapos niya lang kumain. Napalingon siya sa labas ng bintana at nakita na papadilim na pala. Ibig sabihin ay halos magdamag at maghapon din siyang walang malay. Inaantok ako, sabi niya kay Lucas at pagkatapos ay umayos na ng higa. Sige matulog ka na muna para lumakas ka, sagot naman nito at pagkatapos ay tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang magising si Annie ay umaga dahil maliwanag na sa labas ng bintana. Mabilis siyang umupo at pagkatapos ay napainat. Nagulat siya nang malanganan niya na nakaupo sa mahabang sofa si Lucas habang gulo-gulo ang buhok, may itim sa ilalim ng mata na mukhang hindi nakatulog ng maayos. Suot pa rin ito ang damit niya kagabi kaya kaagad siyang napakunot noo. Gising na rin ito at nakatitig sa kanya. Hindi ka umuwi kagabi, hindi makapaniwalang tanong niya rito. Hindi niya inaasahang babantayan siya nito sa loob ng magdamag. Parang nakakapanibago yata iyon para sa kanya. Hindi pa man ito sumasagot sa tanong niya nang may marinig silang kumatok sa pinto. Dahil rito ay mabilis itong tumayo at binuksan ang pinto. Akala niya ay ang doktor iyon ngunit nakita niya na si Kian pala ang pumasok. Ang personal assistant ni Lucas. Iniabot nito ang isang maliit na bag at sa ibabaw nito ay nakalagay ang isang tuwalya at napagtanto niyang damit ang laman ng bag na iyon dahil kaagad itong dumiretso sa banyo upang maligo. Binati lamang siya ni Kian at lumabas din ng silid. Habang naliligo si Lucas ay hindi niya mapigilan na mapatanong sa kanyang isip kung bakit nag-aksaya ito ng oras para bantayan siya. Bakit kailangang magkunwari itong concern sa kanya samantalang alam niya naman na atat na itong maghiwalay sila. Bakit kailangan itong iparamdam sa kanya na may pakialam ito sa kanya? Kung hindi siya mahal nito ay bakit nito ginagawa ang lahat ng ito? Mas maganda na lang sana na huwag na siyang magkunwari at pabayaan na lamang siya nito dahil mas madali para sa kanya na talikuran ito hindi yung ganito na binibigyan siya nito ng dahilan para umasa pa. Paglabas nito ng banyo ay nakabihis na ito at kaagad nitong hinanap si Kian at pagkatapos ay pinapasok sa loob. Nasa labas din lang pala ng kanyang silid ito at mukhang hinihintay talaga nito si Lucas. Dala mo ba? Kaagad na tanong ni Lucas rito. Opo sir. Mabilis naman itong sagot at pagkatapos ay binuksan ang hawak nitong suitcase. Ilang sandali lang ay may inilabas itong ilang papel at iniabot kay Lucas. Tumango naman si Lucas at pagkatapos ay sinabing, iwan mo muna kami, sabi nito kay Kian na kaagad naman itong sinunod. Pagkasara ng pinto ay humarap ito sa kanya. Galing ako sa meeting kagabi at dahil ginabi ako ay dito na ako dumiretso. Tanghali na rin kaya hindi na ako umuwi, paliwanag nito sa kanya, marahil ay nabasa nito ang nasa utak niya. Ilang sandali pa ay naupo ito sa paanan niya at pagkatapos ay itinuon ang paningin sa hawak nitong mga papel. Pagkatapos pasadahan ang nasa unang pahina ay inilipat naman nito. Bakit mo pinalabas si Kian? May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong niya rito ngunit abala pa rin ang mga mata nito na nakatutok sa mga dokumentong inaaral nito. Hindi niya alam kung ang nilalaman ng hawak nitong mga dokumento, marahil ay may kuganayan ito sa opisina nito kaya nanahimik na lamang siya. Nasisiguro niya naman na sasabihin rin naman nito sa kanya ang gusto nitong sabihin pagkatapos nitong basahin ang hawak nitong mga papel.
Pinanood niya lang ito hanggang sa nagangat ito ng ulo at inayos ang dokumento at mabilis na inabot sa kanya. Bigla siyang nagulat dahil sa ginawa nito at pagkatapos ay nagsalubong ang mga kilay. Bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig upang magtanong rito ay mabilis itong nagsalita at naunahan siya. Binago ko na yan sa alam kong ikakasaya mo, sabi nito ng mababang tinig at tumayo. Siya naman ay biglang napatingin sa hawak niya at mabilis na nabasa niya kaagad ang nakalagay sa pinakatuktok nito, divorce agreement. Nang mga oras na iyon ay gusto niya matawa, ito pala ang binabasa nito kanina at hindi tungkol sa trabaho nito. Ikakasaya. Kailan pa nito nalaman ang ikakasaya niya? Bahagyang napahigpit ang hawak niya sa mga papel at pagkatapos ay nagangat siya ng kanyang ulo. Nagangingit ang kalooban niya ng mga oras na iyon. Hindi ko matandaan na may sinabi akong ikakasaya ko. Malamig na sabi niya rito. Basahin mo muna yan, sagot naman nito at dahil sa sinabi nito ay pinasadahan niya ng tingin ang dokumento. Hinintay nitong marinig ang magiging komento niya. Hindi siya makapaniwala habang binabasa niya ang divorce agreement na ibinigay nito sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa o maiiyak ba siya sa mga nababasa niya ng mga oras na iyon. Hinati ni Lucas ang ari-arian nito at ibinigay sa kanya. Nakasaad doon na mapupunta sa kanya ang 2 malalaking bahay nito, 2 mamahaling kotse at 10 milyong piso. Bigla siyang natawa dahil sa kanyang mga nabasa, isang malaking kalokohan. Magkasalubong ang kilay na nakatitig sa kanya si Lucas. Hindi niya akalaing handa itong hatiin ang mga ari-arian nito para sa kagaya niyang isang ulila para lang pumayag siya na makipaghiwalay. Patuloy siyang natawa hanggang sa may mga luha ng sumungaw sa mga mata niya dahil sa sobrang ketetawa. Tumigil siya at pagkatapos ay pinunasan ang mga mata. Poor Lucas, umiiling na sabi niya. Iniisip mo na sadya kong sinabi kay Mommy ang tungkol sa paghihiwalay natin para mas malaking pera ang makuha ko mula sa iyo, hindi ba? Tanong niya na punong-puno ng pagkadismaya. Sa loob ng 2 taon na pagiging isa niyang mabuting asawa ay isa lang pala siyang manggagamit at gold digger. Babaeng handang gawin ang lahat sa ngalan ng pera. Paano kung sabihin ko na gusto ko ng 100 milyon? Ibibigay mo pa rin ba sa ngalan ng pagpapayag ko sa diboryong ito? Tanong ni Annie rito na may mapait na ngiti, kahit na alam na niya kung ano ang magiging sagot nito sa huli. Hindi nakasagot kaagad si Lucas dahil sa tanong niya at ilang minutong nakatitig lamang sa kanya hanggang sa tuluyan din naman nitong naibuka ang bibig upang magsalita. Sigurado ka ba na 100 milyon ang gusto mo? Tanong nito sa kanya. Bakit hindi mo ba kayang ibigay? Tanong niya na may halong panunuya ang tinig. Kung iyon talaga ang gusto mo ay handa kong ibigay iyon sa'yo. Sagot nito sa kanya na hindi man lang kumukurap. Inaasahan na niya na iyon ang magiging sagot nito sa kanya pero hindi niya pa rin naiwasan na hindi masaktan. Handa talaga itong gawin at ibigay sa kanya ang lahat para lang pumayag siya sa pakikipaghiwalay rito. Umahan ang galit sa dibdib niya at walang sabi-sabing pinunit ang hawak niyang mga dokumento. Hindi niya lang basta pinunit dahil siniguro niya na nagkandepire-piraso ang mga ito at pagkatapos ay mabilis na pinulot ang bawat na pilas na papel at nilukot pagkatapos ay mabilis na ibinato kay Lucas. Talagang pera lang ang alam mong habol ko sa iyo, Lucas, at talagang mahal na mahal mo si Trisha kaya handa kang ibigay ang 100 milyon nang hindi man lang pinag-iisipan. Napailing siya at napakuyom ang mga kamay niya. Walang kinalaman si Trisha rito, isa pa ay hindi ba at sinabi ko na sayo na ibibigay ko lahat ng gusto mo. Kung pera talaga ang gusto mo ay hindi ako mag-aalinlangan na ibigay iyon sayo. Sagot nito. Bigla siyang natawa dahil sa naging sagot nito. Biglang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at ilang sandali pa ay bigla na lamang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Umalis ka na, malamig na sabi ni Annie habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung makita siya nitong umiiyak. Ilang sandali itong hindi gumalaw at nakatayo lamang sa harap niya. Umalis ka na, sigaw niya rito at doon pa lang ito gumalaw at dali-daling lumabas ng silid. Naiwan siyang hindi makapaniwala at sobrang nasasaktan. Napasapaw siya sa kanyang mukha at hinayaang umiyak ng umiyak hanggang sa tuluyang gumaan ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ilang oras o minuto siyang umiyak. Tumigil din naman ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil mugto na ang kanyang mga mata.
Isa pa ay naalala niya ang sinabi ng doktor sa kanya na dapat huwag siyang ma-stress dahil isa sa pinakadahilan ng miscarriage ay ang matinding stress. Hamupa na rin ang kanyang emosyon ngunit pakiramdam niya ay tila ba namamanhid na ang katawan niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala nang bigla na lamang may kumatok sa pinto at hindi nga nagtagal ay pumasok si Kian. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong niya kaagad rito na dahilan kung bakit napatigil pa ito sandali sa pagpasok. Hindi nga nagtagal ay may inilapag itong mga papel sa tabi ng kanyang kama at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Inutusan ako po ako ni Sir na magpa-print ng 4 pang kopya ng divorce agreement ma'am. Magalang na sabi nito sa kanya. At ibinili niya rin sa akin na kahit daw po magalit kayo ay hindi ako dapat bumalik na hindi nyo napipirmahan ito. Alang-inang sabi nito sa kanya. Sinulyapan niya ang inilapag nito at nakita niya na may nakapaibabaw kaagad na ballpen doon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at mabilis na kinuha ang ballpen at ang divorce certificate na inilapag nito at pagkatapos ay pinirmahan na hindi na muli pang binabasa. Pagkatapos ay mabilis niyang ibinigay kay Kian ang padabog at halatang halata sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Sabihin mo sa amo mo na hindi ako interesado sa pera niya kahit ni sin kung dulang, sabi niya rito. Noong unang tumapak siya sa bahay nila Lucas ay wala siyang dalang pera kahit na piso man lang kaya. Kapag umalis siya ay tama lang din na wala siyang anumang dala. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nag-aapurang lumabas mula doon si Kian na sinundan niya lang ng masamang tingin. Nahila ng kanyang pag-iisip si Lucas nang mag-ring ang cellphone niya. Mabilis niya itong sinagot nang makita niyang si Kian ang tumatawag. Sir, pinirmahan na ni Ma'am Annie ang divorce agreement. Bungad nito sa kanya na ikinagulat niya. Pinirmahan na niya. Ganon kabilis. Sunod-sunod na tanong niya rito. Yes sir. Maagap naman itong sagot sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganon kadali na papirmahin ito. Para nakakapagtaka yata, bulong niya sa kanyang isip. May sinabi ba siya? Tanong niyang muli rito. Sinabi niya na hindi daw siya interesado kahit piso man lang sa pera ninyo, sagot nito sa kanya. Pagkarinig nito ay mabilis niyang pinatay ang tawag at pagkatapos ay napahaplos sa kanyang mga kilay. Dahil sa sinabi ni Kian ay hindi niya maiwasan na hindi kabahan. Lucas, tama ba ang narinig ko? Pinirmahan na ni Annie ang divorce agreement? Tanong ni Trisha na. Maiwasan na hindi kabahan. Lucas, tama ba ang narinig ko? Pinirmahan na ni Annie ang divorce agreement? Tanong ni Trisha na 4/5 nasa harapan niya ng mga oras na iyon. Napatitig siya rito at pagkatapos ay napatango. Maging ito ay bahagyang nagulat dahil sa sinabi niya at agad na nagsalubong ang mga kilay. Totoo ba ang sinasabi mo? Pinirmahan na niya kaagad, hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Muli siyang tumango. Sa wakas pagkatapos ng 2 taon ay magkakasama na tayong muli. Masayang bulalas nito at pagkatapos ay mabilis na nakalapit sa kanya at niyakap siya. Bagamat ito ang totoong gusto niya pero hindi niya makuhang maging masaya at hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya ay tila ba may mali. Hindi mawala sa kanyang isip ang mabilis na pagpirma ni Annie ng divorce agreement. Mabilis niyang itinulak si Trisha at dali-daling tumayo. Kailangan kong samagap ng preskong hangin, sabi niya at pagkatapos ay dali-daling lumabas ng kanyang opisina upang umakyat sa rooftop ng kanilang building. Pagkarating doon ay kaagad niyang dinukot sa kanyang bulsa ang sigarilyo at mabilis na nagsindi ng isa. Napabuga siya ng usok. Kaya ba nito pinirmahan ang divorce agreement dahil gusto na nitong makasama ng tuluyan ang taong napupuswan nito? Ilang minuto na ang lumipas ngunit hindi pa rin bumabalik si Lucas. Napabuntong hininga siya. Ilang sandali pa ay may narinig siya katok mula sa pinto at pagkatapos ay pumasok si Kian, ang personal assistant ni Lucas. Nakita niyang may hawak itong mga papel sa kamay nito. Nang makita siya nito ay kaagad siya nitong initian at binati at ganun din ang ginawa niya. Nang lumaon ay inilibot nito ang paningin sa buong silid. Si Sir, tanong nito sa kanya. Lumabas siya saglit Ano ba yang hawak mo? Yung divorce agreement ba? Tanong niya na bahagya nitong ikanagulat at pagkatapos ay napatango. Ibinili niya sa akin na ako na ang tatanggap, kanina pa niya hinihintay Sabi niya rito, dahil kilala siya nito at ang alam nito ay ikakasal na sila pagkatapos lamang na maghiwalay ni Lucas at Annie ay tiwala nitong iniabot sa kanya ang divorce agreement at mabilis na nagpaalam.
Ipinangako niya na lamang rito na siya na lang ang mag-aabot nito kay Lucas. Pagkaalis nito ay mabilis niyang binuklat at binasa ang nakapaloob rito, lalo na ang paghahating ari-arian ay napakuyom ang kanyang mga kamay. Bakit bibigyan siya ni Lucas ng mga napakaraming bagay? 2 mansyon, 2 mamahaling sasakyan at 10 milyon. Nasa tamang pag-isip pa ba si Lucas? Kahit na magtrabaho siguro siya ng 20 taon ay hindi makakabili ang buong sisihir niya ng halaga ng mga nakalista doon. Sobra naman yata iyon. Nang magpakasal ito kay Lucas ay wala ito ni kahit 1 sentimo, tapos ngayon na makikipaghiwalay na ito ay limpak-limpak na ang magiging pera nito. Mabilis na umahan ang galit sa kanyang dibdib ng mga oras na iyon. Hinding-hindi siya papayag na mapunta kay Annie ang mga bagay na iyon. Hindi. Abala si Annie sa pag-aayos ng kanyang gamit dahil papalabas na siya ng ospital ng umagang iyon. Eksaktong nailagay niya ang pinakahuling gamit niya sa loob ng bag nang bigla na lamang bumukas ang pinto na ikinalinggan niya. Pumasok ang isang hindi inaasahang bisita na sa dami ng taong pwedeng bumisita sa kanya ay ito pa talaga. Mabilis niyang binawi ang tingin niya mula rito. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya rito bago isara ang zipper ng bag. Mabilis na lumitaw ang isang matamis na ngiti ni Trisha sa kanyang labi. Kid, bakit ang yayain na magkape? Tanong nito at hindi niya maiwasang hindi umirap ng palihim dahil sa tono ng boses nito na bait-baitan. Hindi siya sumagot. Gusto ko lang sanang huminging tawad sa'yo at para na rin makipagkwentuhan. Napatitig siya sa mga mata nito nang wala sa oras. Tama ba ang pandinig niya? Hihingi ito ng tawad sa kanya. Nagpapatawa ba ito? Bigla siyang napaisip kung papayag ba siya sa alok nito. Sa huli ay pumayag na lang din siya dahil alam niya na may dahilan kung bakit siya sinadya nito doon. Hindi naman na sila lumayo pa dahil sa tabi lang mismo ng ospital sila nagpunta. Pumasok sila sa isang kafe. Kaagad silang naghanap ng pwepwestuhan nila at pagkatapos maghanap ay may lumapit kaagad na waiter sa kanila upang kuhanin ang order nila. Kaagad na nag-order si Trisha ng latte at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ikaw, anong gusto mo? Tanong nito. Tubig na lang sakin. Sagot niya at nakita niya na tila ba natigilan si Trisha sa naging sagot niya. Mabilis itong ngumiti at pagkatapos ay bumaling sa waiter. Bigyan mo na lang din siya ng latte, sabi nito at pagkatapos ay mabilis na tumango at umalis sa harap nila. Nilingan siya ni Trisha pagkatapos ay napalunok. Alam niyang sinadya iyon ni Annie. Kung may gusto kang sabihin sa akin ay sabihin mo na ngayon dahil nauubos ang oras ko. Walang gana niyang sabi rito. I'm sorry, Annie, umpisa nito. Alam kong samobra ako noong huli tayong nagkita. Huwag mo na sanang isipin ang tungkol sa mga sinabi ko, dagdag nito. Bigla niyang pinag-cross ang kanyang mga kamay sa dibdib at pagkatapos ay tinaasan ito ng kilay. Hindi isipin. Pagkatapos mong sabihin ang mga iyon sasabihin mong huwag kong isipin. Mataray na tanong niya rito. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Trisha dahil sa inasal niya. Ngunit ilang sandali lang ay nakabawi din naman ito kaagad at mabilis na tumawa. Sorry talaga, Annie. Wala akong intensyon na saktan ka. Muling paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Ang klase ni Trisha ay hindi basta-basta humihingi ng tawad. Tiyak na may binabalak ito. Napangiti siya at pagkatapos ay napailing, kung hindi niya kilala ito ay baka naniniwala pa siya. Let's get to the point, alam kong may gusto kang sabihin sa akin. Huwag kang magpaligoy-ligot pa. Kung wala ka namang balak sabihin ay mas maganda pang aalis na lang ako. Walang gatol na sabi niya rito at pagkatapos ay tumayo na. Nang makita siya nitong tumayo ay bahagya itong nataranta at mabilis na hinawakan ang isang kamay niya at pinigilan. Wala siyang nagawa kundi ang muling mapairap sa hangin at bumalik sa kanyang kinauupuan. Mabilis nitong inilabas ang mga papel sa bag nito na pamilyar na sa kanya. Mabilis nitong iniabot sa kanya ang divorce agreement. Tumaas ang isang sulok ng labi niya at pagkatapos ay tumitig sa mga mata nito. Tapos akong pumirma. Bakit natatakot ka ba na peke ang pirma ko at gusto mo na sa harap mo pa mismo ako pumirma para makasiguro ka na totoo ang pirma ko at hindi ko kayo niloloko? Tanong niya rito. Napailing ito. Hindi sa ganon, tumigil ito at pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Sa tingin ko ay may mali sa paghahating ari-arian kaya nagpagawa ako ulit ng bagong kasulatan at kailangang pirmahan mo ito ulit. Sabi nito sa kanya.
Nag-isang linya ang kilay niya nang marinig niya ang sinabi nito at mabilis na inabot ang divorce agreement na nasa kamay nito. Mabilis niyang binasa ang mga leon at bigla siyang natigilan nang makita ang malaking pagbabago doon. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang divorce compensation na dating 10 milyon ay napalitan na ng 1 milyon na lamang, agad siyang ngumiti at pagkatapos at nilingan ito. Si Lucas ba ang may utos nito? Tanong niya na ikinilang nito. Nagulat si Trisha nang makita ang kanyang pagngiti dahil akala nito ay magagalit siya sa sandaling mabasa niya ang nakasaad sa papel. Ako ang nagpabago niyan, proud na sagot nito sa kanya. Tinitigan niya ito. Alam ba ito ni Lucas? O papayag kaya siya kapag nalaman niya na pinalitan mo ito? Nang hahamang tanong niya rito, hindi ko sinabi sa kanya. Sagot naman nito kaagad, hindi niya alam. Bakit hindi mo muna sinabi sa kanya at nagpasya kang baguhin ito nang wala siyang alam? Trisha, kahit pailay ka isa ka pa ring Del Fuente bigyan mo naman ng kahihiyan ang sarili mo. Masyado kang nagmumukhang pera sa ginagawa mo, sabi niya rito. Ang mga binitawang salita ni Annie ang naging dahilan para wala ang composure ni Trisha. Nasaling ang kanyang ego dahil sa sinabi nito. Tumaas din ang sulok ng labi nito at pagkatapos ay ngumiti na may panunuya. Nakikita mo ako samantalang yang sarili mo ay inililihis mo. Noong nagpakasal ka kay Lucas ay hindi ka man lang humingi o binigyan ng dote tapos ngayong makikipaghiwalay ka ay sobra pa sa nakikita mo ako samantalang yang sarili mo ay inililihis mo. Noong nagpakasal ka kay Lucas ay hindi ka man lang humingi o binigyan ng dote tapos ngayong makikipaghiwalay ka ay sobra pa sa salitang sobra ang kinukuha mo. Sino kaya ang mas mukhang pera sa ating dalawa ngayon, Annie? Buwelta nito sa kanya at talagang ipinakita na ang kulay nito sa harap niya. Agad siyang napangisi sa sinabi nito. At sinong nagsabi sa'yo na wala akong dote? Agad din na napangisi ito dahil sa naging tanong niya. Sino ang mangangahas na bigyan ng dote ang isang kagaya mong galing sa mahirap na pamilya? Na walang pagkakakilanlan sa lipunan. Nananaginip ka yata. Natatawang sabi nito na punong-puno ng pang-aalipusta sa pinanggalingan niyang pamilya. Kahit na nanggaling siya sa mahirap na pamilya ang mahalaga ay lumaki siyang mabait at mabuting tao hindi katulad ng taong kaharap niya na nanggaling nga sa mayamang pamilya pero umaalingasaw naman sa kasamaan ng ugali niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay matamis na ngumiti rito. E ano sa tingin mo nito? Nang makita nito ang jade na bracelet na nasa kamay niya ay agad na nanlaki ang mga mata nito. Gulat na gulat itong napatingin sa bracelet na nasa kamay niya, bakit nasa leon yan? Nauutol pang tanong nito, ngumiti lang siya at pagkatapos ay hinawakan ang bracelet. Ito ba? Ibinigay ito ni Lolo sa nanay ko nang iligtas niya ang buhay nila ni Daddy bilang isang pasasalamat. Pagkatapos naming ikasal ay sinabi sa akin ni Lolo na ito na ang aking dote at bagamat isa itong dote ay wala akong intensyon na ibigay ito sa iba. Ngumiti siya ng matagumpay nang makita niya ang reaksyon ni Trisha na halos hindi na makapagsalita. Hindi siguro nito inaasahan na sa kanya ibibigay ang bracelet na iyon. Natigilan si Trisha sa narinig niyang sinabi ni Annie sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay napakababa niya at napakataas na nito dahil ibinigay sa kanya ng lolo ni Lucas ang bracelet na iyon. Kilalang kilala niya ang jade na bracelet na iyon dahil isa iyong anti-gang bracelet na ipinapamana lamang sa mga babaeng manugang ng pamilya Montenegro. Isa iyong kayamanan ng pamilya at hindi niya akalain na kay Annie pa nila ito napiling ibigay. Mas lalo lamang nagpuyos ang damdamin niya. Napatitig siya sa babaeng nasa harap niya, napakayabang na nito porket dito lang ibinigay ang bracelet ay nagmamalaki na ito sa kanya. Hindi siya pananghinaan ng loob at tumitig sa mga mata ni Annie. Why don't we have a deal? Tanong niya rito. Anong deal? Takang tanong ni Annie kay Trisha. Ibenta mo sa akin ang bracelet na yan sa akin sa halagang 10 milyon. Sabi ni Trisha. Napangisi si Annie nang wala sa oras. 10 milyon. Gusto mong ibenta ko sa iyo ito ng 10 milyon. Natawa siya at pagkatapos ay napailing. Bakit ko naman ito ibebenta sa iyo ng 10 milyon lang? Samantalang 100 milyon ang halaga nito, 70% ang lugi ko kapag pumayag ako na ibenta sa iyo ito. Sagot niya, nakita niya kung paano nagngalit ang ngipin ng kaharap niya at pagkatapos ay taas noong nagsalita. Okay, sige, 100 milyon. Ano deal? Tanong nito sa kanya. Talagang matapang ito, handa itong gumastos ng 100 milyon para lang sa bracelet niya.
Kahit pabigyan siya nito ng 1 bilyon ay hindi siya magpapasilaw sa pera nito. Isa pa ay bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang biyenan noong nakaraang araw lang. Tumaas ang sulok ng labi niya. Gusto mo na bilhin ang bracelet kung ganoong halaga. Saan ka naman kukuha ng pera? Naalala ko na sinabi ng biyenan ko na hindi na ikaw ang paboritong anak, isa pa ay wala ka namang trabaho. Saan ka kukuha ng ibabayad mo sa akin kung sakali? Sunod-sunod na tanong niya rito. Hindi mo na problema kung saan ko kukuhanin ang pera, ang mahalaga ay pumayag ka lang na ibenta sa akin yan. Mabilis naman na sagot nito sa kanya. Mabilis na tinanggal ni Annie ang suot niyang bracelet at mabilis na itinago sa kanyang bag at pagkatapos ay sinulyapan niya ang divorce agreement na nasa ibabaw ng lamesa at ibinalik ang tingin kay Trisha na naghihintay ng sagot niya. Hinding-hindi ko ibebenta ang bracelet na ito kahit na magkano pa ang ialok mo. Sabi niya at pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa divorce agreement. At gusto ko ring magpasalamat sa iyo dahil sa pagpapaalala mo na ayon sa batas ng ating bansa ay ang sinumang dalawang mag-asawa kapag naghiwalay ay dapat na pantay ang ari-ariang paghahatian. Dagdag niya at pagkatapos ay matamis na ngumiti. Dapat lang talaga na pumirma ako ng bagong kasunduan. Sasabihin ko ito kay Lucas, sabi niya na mas lalo pang ngumiti. Kung akala nito ay ito lang ang marunong manginis ay nagkakamali ito. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong nito at bakas ang galit sa mukha nito. Nakita niya kung paano nito ikinuyom ang mga kamay at hindi niya maiwasang hindi magsaya sa loob-loob niya. Napakakapal ng mukha ng babaeng ito. Bulong ni Trisha sa kanyang isip habang nakatitig rito. Mahigpit siyang napakuyom.ng kanyang mga kamay at pagkatapos ay tiningala ito. Ani, nahihibang ka na ba talaga? Hatiin ang ari-ariin ni Lucas. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Nang makita niyang tumalikod ito sa kanya ay mabilis niyang dinampot ang kanyang bag at pagkatapos ay mabilis na sinundan ito gamit ang kanyang wheelchair. Nagmamadaling hinabol niya ito at naabutan niya ito sa tabi na ng kalsada at patawid na sa kabilang parte ng daan kung nasaan ang hospital. Ani, wait, hindi pa tayo tapos mag-usap. Habol niya rito ngunit hindi pa rin ito tumigil sa mabilis na paglalakad. Hindi siya nito pinapakinggan. Damn it, Ani. Nasa gitna na siya ng daan samantlang ito ay nakatawid na. Mabuti na lang at wala gaanong dumadaan sa parteng iyon. Naririnig ni Annie ang paulit-ulit na tawag ni Trisha sa kanya ngunit hindi siya tumigil sa kanyang paglalakad. Wala siyang pakialam kung magmukha itong baliw sa kakahabol sa kanya habang nakaupo sa wheelchair nito. Bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang malakas na busina sa likuran niya. Paglingon niya ay isang kotse, ang mabilis na tumatakbo at hindi siya nakagalaw nang makita niya, ang napatigil na si Trisha sa gitna ng daan habang tumatakbo at hindi siya nakagalaw nang makita niya ang napatigil na si Trisha sa gitna ng daan habang takot na nakatitig sa kotse. Akmang hahakbang siya upnag tumakbo ngunit huli na dahil ang sumunod na minuto ay isang malakas na lagabog ang narinig niya. Tumilapon ang wheelchair pati si Trisha at nakahandusay sa kalsada. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya si Trisha na nakahandusay sa kalsada at mukhang hindi na gumagalaw pa. Patakbo niyang nilapitan ito. Ilang sandali pa ay naglabasan ang mga tao dahil sa malakas na lagabog na nangyari. At dahil rin nasa tapat lang sila ng ospital ay kaagad na may dumating na mga nurse para dalhin sa ospital si Trisha. Nang buhatin ng mga nurse si Trisha ay naiwan si Annie sa daan at nakita niya ang cellphone ni Trisha na nahulog doon. Kaagad niyang pinulot ito na may bahid ng dugo. Nang makita niya ang dugo ay bigla na lamang bumaliktad ang kanyang sikmura na dahilan para masuka siya. Nagsuka siya ng nagsuka hanggang sa maubos ang laman ng tiyan niya hanggang sa tubig na lamang ang sinusuka niya. Pagkatapos niyang magsuka ay nanghihinang lumingon siya sa kanyang likuran at nakita niya na bumaba mula sa kotse ang driver na nakabangga kay Trisha. Lumapit ito sa kanya. Kilala mo ba ang babaeng iyon? Tanong nito at kaagad na naamoy ni Annie ang hininga nito, amoy alak. Akmang sisigot pa lamang sana siya nang muli na namang magsalita ang lalaki. Normal lang ang takbo ng kotse ko at nasa tamang linya. Wala akong kasalanan sa nangyari sa kanya. Kung hindi sana siya hamarang sa daan ay hindi mangyayari iyon sa kanya. Sabi nito na tila nagmamayabang pa. Umayos siya ng tayo at pagkatapos ay humarap rito. Napailing siya. Walang ibang dapat sisihin rito kundi ikaw at sinasabi mo na mabagal lang ang takbo mo.
Nagpapatawa ka yata Manong. Tapos lasing ka pa, galit na sabi niya rito. Bulag ka ba miss? Hindi mo ba nakita na nakaharang siya sa daan? Gusto mo yata akong hinga ng pera para sa pangpagamot niya at Danyus pero pasensya na lang dahil hindi ako magbibigay. Walang gatol na sabi sa kanya nito at pagkatapos ay mabilis na pumasok ng kotse nito. Medyo pasuray-suray pa ito at halatang lasing habang nagmamaneho at talagang napakalakas pa ng loob nito na sisisyon si Trisha. Sa takot na makaalis ito na hindi man lang nito pinagbabayaran ang kasalanan ay mabilis siyang naghanap ng kapirasong papel sa kanyang bag at inilabas ang kanyang ballpen. Isinulat niya sa papel ang plaka ng sasakyan para kahit makaalis ito ay matutuntun at matutuntun pa rin ito. Pagkatapos makipagtalo sa lalaking iyon ay nagmadali siyang pumunta ng ospital. Hindi na niya hinabol pa ang lalaki dahil wala siyang oras na makipag-argumento sa lasing na kagaya nito. Isa pa ay nag-aalala siya sa kalagayan ni Trisha lalo pa at may nakita siyang dugo na tumutulo kanina sa ulo nito. Bigla siyang napalunok, buhay pa kaya ito? Napailing siya sa kanyang naisip. Ano bang iniisip niya? Kapag nangyari iyon ay tiyak na hindi siya mapapatawad ni Lucas kahit pa hanggang sa kamatayan, nasisiguro niya iyon. Mabilis siyang nag-apura na makarating sa loob ng ospital. Dumiretso siya kaagad sa emergency room. Habang nakatitig sa nakasarang pinto ay tila ba naramdaman niya na nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Binuksan niya ang kanyang bag upang maghanap ng pwede niyang pamuna sa cellphone ni Trisha na may bahid ng dugo ngunit bigla na lamang nang inag ang kanyang kamay. Pagkatapos ng 3 minuto ay wala pa ring siyang nahanap na pwede niyang ipangpunas sa natutuyo ng dugo. Nang wala siyang mahanap ay ibinuhos niya ang laman ng kanyang bag sa gitna ng hallway at pagkatapos ay napasalampak sa malamig na sahig. Nakakita siya ng gamit ng tisyo at iyon ang pinulot niya at ipinunas sa cellphone ni Trisha. Sa nanginginig niyang mga kamay ay mabilis niyang binuksan ang cellphone at mabuti na lamang at walang password ito. Hinanap niya sa contacts ang pamilyar na number at mabilis na pinindot ito upang tawagan. Ilang sandali pa nga ay nagring na ito at makalipas lamang ang isang ring ay kaagad na nitong sinagot ang tawag. Yes babe. Malambing na bungad kaagad ni Lucas. Napakagatlabi siya bago sumagot. Ako ta at hindi si Trisha. Ani, kaagad nitong tanong at kung kaharap niya lang ito ng mga oras na iyon ay nasisiguro niya na kunot na ang noo nito at nagsasalubong na ang mga kilay. Hindi ba at cellphone ito ni Trisha? Bakit hawak mo ito? Sunod-sunod na tanong nito. Huminga muna siya ng malalim at pagkatapos ay napapikit. Na naaksidente siya at kasalukuyan siyang nasa emergency room, mahinang sabi niya. What? Bulalas nito mula sa kabilang linya. Nasaan kayo? Nasaan siya? Tanong nito at kaagad niyang narinig mula sa background na mabilis na lumabas ito ng pinto maging ang mga yabag nito ay nagmamadali. Basta talaga pagdating kay Trisha, mapait na bulong niya sa kanyang isip. Hey Annie, nandyan ka pa ba? Sagutin mo ang tanong ko. Nasaang ospital siya? Inis na tanong na nito sa kanya. Sa ospital kung saan ako na-admit. Mabilis na sagot niya at pagkatapos ay pinatay na niya ang tawag. Napahawak siya sa kanyang dibdib at pagkatapos ay halos pigain niya ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Napapikit siya. Sa totoo lang ay hindi niya naman talaga gusto si Trisha at hindi niya magugustuhan kahit kailan dahil ang babaeng kagaya nito ay takot na masapawan. Hindi niya lubos maisip na may magkakagusto rito at ang asawa niya pa talaga sa kabila ng tinatagong ugali nito. Pero sa kabila nun, kahit papano ay ayaw pa rin naman niyang mamatay ito. Ilang sandali siyang nanatili pa sa ganoong sitwasyon hanggang sa dumating si Lucas at naabutan siya nitong nakasalampak sa sahig. Wala siyang pakialam kung gulo-gulo ang buhok niya at kalat-kalat din sa harap niya ang laman ng bag niya na hanggang sa mga oras na iyon ay hindi niya pa rin nagawang isinop dahil sa pagkatuliro. Anong nangyari? Bakit kasama mo siya? Tanong nito habang naghahabol ng hininga. Medyo nawala din sa ayos ang buhok nito at hindi na niya kailangang hulaan pa kung bakit dahil alam niya na nagmadali ito sa pagtakbo para makarating doon. Tumitig siya kay Lucas, napailing siya. Hindi ko alam. Nagliligpit ako ng mga gamit ko nang bigla na lamang siyang dumating at niyaya akong magkape sa kafe sa kabilang kalsada. Marahil ay nabasa niya ang divorce agreement na pinirmahan ko kahapon at gutso niya na pumirma ako ng dala niyang bagong divorce agreement dahil ang sabi niya ay hindi daw tama at sobra-sobra ang mga nakalagay sa doon. Mahabang paliwanag niya.
At hindi ako pumayag. Nilayasan ko siya at lumabas ng cafe upang bumalik rito at kuhanin ang mga gamit ko pero sinundan niya ako. Tapos hindi niya napansin na may mabilis na kotse at nabangga siya. Napakagatlabi siya at pagkatapos ay napayuko. Ang kanyang mga mata ay napatitig sa sahig. Hindi niya kayang tagalan ang mga titig ni Lucas sa kanya dahil hindi niya alam ang nasa isip nito. Marahil ay sinisisi siya nito dahil sa nangyari kay Trisha at ayaw niyang makita iyon. Sana ay magising na si Trisha dahil kapag namatay ito kahit na wala siyang silbi kay Lucas ay sisisihin pa rin siya nito. Hinintay niya ang mga masasakit na salita na sasabihin sa kanya ni Lucas, ang mga paninisi nito sa kanya ngunit lumipas ang ilang minuto ay wala siyang narinig na kahit anong salita mula rito. Nagtaas siya ng kanyang ulo, nakita niya na palakad-lakad ito sa harap ng emergency room at hindi mapakali habang nakakuyom ang mga kamay. Ang mukha anyo nito ay madilim. Samantalang siya ay inumpisahang iligpit ang kanyang mga gamit at inilagay sa kanyang bag. Inipon niya ang kanyang lakas at pagkatapos ay umupo sa isang stool na naroon at naghintay na matapos ang operasyon.